Magandang umaga po mga kagri. Ito po muli ang AgriLife TV. Nagre-upload po tayo kasi na-copyright po tayo mga kagri. Kaya ito po ang pangalawang upload ko sa video na ito. Magandang umaga mga ka-AgriLife. Isang mapagpalang araw po para sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa ating kulungan ng baboy. Hello nga pala sa ating mga subscribers dyan, sa mga viewers natin at saka sa silent viewers natin. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po ang AgriLife TV. Ang channel po ito ay nag-share po ng mga update or sa ating mga kaalaman. Itong mga nalalaman ko ay based on my learnings lang po sa ibang mga vlogger at sa nag-research na rin tayo mga kagri about sa mga pang-agrikultura. Yung pag-aalaga ko ngayon mga kagri ay baboy lang po at saka manok. Kung hindi pala kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe na po at hit the notification bell para palagi po kayong updated sa mga video natin tungkol sa pang-agrikultura. Tungkol po pala ito sa natin, sa pagkain na sinasabi ko sa inyo mga kagri. So ganito na po yung baboy natin, sila ay nasa grower na po. So ito na po yung update sa kanilang katawan. So yung ginagamit pa rin natin mga kagri, yung mash na pinaghalong suya, hammered corn, rice bran at saka copra meal. So ganito po kanilang resulta sa pagda-dry feeding. Kasi gusto ko pong makuha yung bakit nagda-dry feeding po ako mga kagri. Kasi gusto ko pong makuha yung meat, good quality ng kanilang meat production. So, kaya gusto ko po kasi na ibibinta yung mga baboy na talagang pantay yung taba at saka laman. Kasi kapag wet feeding natin, mas malaki yung average o percentage ng kanyang taba. Mahina yung percentage sa mahina yung percent sa niya sa laman. Kaya yun po yung goal ko dito kaya nagda-dry feeding ako. So ito po, iwan ko kung ilang kilo na to. Basta magtatatlong buwan to ngayong November 7 to magtatatlong buwan. Mag 3 months na sila. So mag 4 months sila ngayong darating na December 7, tsaka ko pa ibibinta. Ito po mga sangkap mga kaagri, rice bran, tiki-tiki, tapos soya meal at hammered corn. Bibili po tayo ng hammered corn at saka panglas yung copra meal. Ayun. Unay, sa kabili tayo ng 20 kilos na rice bran tiki-tiki. Ito po ay may 11.3 crude protein. Pangalawa po ay nakabili po tayo ng 17 kilos na hammered corn. Malaking tulong po ang hammered corn. Ito po ay may 8.3 na crude protein at malaking tulong po ito para sa kanilang amino acids. Pangatlo naman mga kagre, ang soya meal, 8 kilos po na soya meal. Ang soya meal po ay may 44% na crude protein, kaya malaking tulong po ang soya meal para sa pagpalaki ng ating mga alagang baboy.
Pang-apat naman ay bumili po tayo ng 5 kilong Cupramil. Ito po ay para sa kanilang taba. Ang Cupramil po ay may crude protein na 22%. Lagyan na rin natin ng 1/2 kilo na asin para na sa kanilang panglasa. Tsaka nga po pala mga kagre, ito po palang ni-mix ko ng mga sangkap ay para po to sa mga grower. So, para po to sa mga grower. Ito po ay mixed feeds na grower feeds, grower mixed feeds. So ito. Baka makalimutan po natin mga ka-agri. Hinaluan ko po ito ng vitamins na V22. 200 grams po ang ihalo natin dito. Yan, dito na po tayo sa total cost natin mga ka-agri. Okay, bumili po tayo ng 17 kilos na hammered corn. At saka bumili tayo ng 20 kilos na rice bran. Ang nabili po natin ay tiki-tiki kasi wala pong available na D1. At saka 8 kilos na soya meal. At saka 5 kilos na Cupramil. Yan po ihalo-halo natin lahat. Yan po mga sangkap. At ito po ay 50 kilos lahat. So nabili ko po ito sa halagang 1,257. At saka may asin pa, 70 pesos at saka B22, 90 pesos. So nagkakahalaga lahat. Ito po yung grand total natin mga ka-agri. Kakalaga po ito ng 1,354. So nakamura po tayo mga ka-agri.